Dagdag pa ni Chang Baidao, sumali ka sa amin. Yaman, kapangyarihan, at magagandang babae, ito ang mga bagay na hinahabol ng iba sa buong buhay nila. Lahat ng ito'y magiging nasa iyong mga kamay. Subalit si Fang Ning ay tila nag-aalinlangan sa mga sandaling iyon. Kaya nagtanong si Chang Baidao, hindi ka pa ba nakakapagpasya? Limitado ang aming pasensya, sumagot si Fang Ning, nakapagpasya na ako. Kaya't nakipagkamay si Fang Ning at sinabi ni Chang Baidao, isang matalinong desisyon. Mr. Fang Ning, tunay kang isang matalino. Masayang sinabi pa ni Chang Baidao, maligayang pagdating, Fang Ning. Subalit sa mismong sandaling yon, may paparating na atake sa kanya. Bigla na lang binigyan ni Fang Ning ng isang headbutt si Chang Baidao. Kasabay nito, sinabi ni Fang Ning, sumali sa inyo. Kalokohan, nagmamalaki ka? Dudurugin ko ang ulo mo nang hindi nagdadalawang isip. Galit na galit naman si Chang Baidao at sumigaw, pangahas ka. Pagkatapos ay knockout agad siya ni Fang Ning at sinabi, pangahasan mo ang lola mo, baliw ka. Kasabay nito, sinundan pa ni Fang Ning ng isa pang malakas na suntok. Ngunit nagulat si Fang Ning at napaisip, sandali, nasaan siya? Teleportation ba yon? Habang nasa itaas na si Chang Baidao, sinabi nito, hinihingi mo ba iyong kamatayan? Kasabay nito, mabilis na nakaiwas si Fang Ning sa atake ni Chang Baidao. Agad namang nagsalpukan ng dalawa, bawat isa'y handang umatake. Halos magningning ang paligid nang magsalpukan ang kanilang mga kapangyarihan. Subalit napaatras si Fang Ning dahil sa lakas ng banggaan. Biglang sumugod si Chang Baidao, isang mabilis na atake na hindi inaasahan ni Fang Ning. Sa isip naman ni Fang Ning, malamang ang abilidad niya ay teleportation. Kailangang gamitin ko ang aking soul skill para makasabay sa bilis niya. Muli niyang naiwasan ang susunod na atake ni Chang Baidao. Napangisi si Chang Baidao at nagsalita, tingnan natin kung ilang beses ka pa makakaiwas. Ang soul domain mo ay hindi pa aktibo, tama ba? Sa kasalukuyang estado mo, wala kang laban sa amin. Sa isang malakas na atake, tinamaan si Fang Ning at tumilapon siya sa pader. Sa lakas ng tama, halos maglabas siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa sandaling yon, bumaling si Chang Baidao kay Yuan Tan at sinabi, sapat na ang pagsubok. Ikaw naman, agad namang sumunod si Yuan Tan sa utos ng kanyang pinuno. Agad ginamit ni Yuan Tan ang kanyang soul skill na Gravity Well, dahilan upang halos hindi na makabangon si Fang Ning. Iniisip ni Fang Ning, ang bigat ng katawan ko. Habang pinagmamasdan siya, sinabi ni Chang Baidao, ang soul skill na ginamit mo kanina ay base sa oras, tama ba? Hindi ko inakala na makakasabay ka sa bilis ko. Mas lalo kitang hinahangaan. Pero sa estado mo ngayon, wala ka ng laban. Sumama ka na sa amin. Kapag sumali ka sa Yuan Shang, baka magbago pa ang lahat. Sa sandaling yon, tila nag-iipon si Fang Ning ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Bigla siyang umatake, ngunit mabilis na nakaiwas si Chang Baidao. Sinabi nito, may natitira ka pang soul energy. Malakas ang atake mo, pero sayang, hindi tumama. Ngunit kalmado si Fang Ning at sumagot, hindi yon ang totoong atake. Isa lang iyong ilusyon. Bigla na lang napagtanto ni Chang Baidao ang plano ni Fang Ning sirain ang cage ng prinsesa. Sa mga sandaling yon, halos lumaganap na ang aura ng prinsesa sa paligid. Sumigaw si Fang Ning at sinabi, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Nasa iyo na ang lahat ngayon. Ngunit may tiwala si Chang Baidao sa kanyang plano. Sinabi niya, walang kwenta. Ang soul-binding cage ni Dr. Bo ay hindi basta-basta nasisira. Hanggat hindi ito nababasag ng isang matinding atake, sinisipsip nito ang soul energy ng nakabilanggo at kusang inaayos ang sarili. Hanggat hindi umaabot sa antas ng Soul General o Soul King ang iyong soul body, wala kang kawala. Napaluhod si Fang Ning, tila nawawala na ng pag-asa, at inisip, ito na ba ang katapusan? Sa sandaling yon, napaluha ang prinsesa habang sinasabing, mahal ko, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha, mahigpit niyang hinawakan ang talisman sa kanyang ulo. Bigla niya itong tinanggal, at sa isang iglap, isang nakakatakot na halimaw ang lumabas mula sa kanyang katawan, naglalabas ng napakalakas na soul energy. Nagulat si Yuan Tan at agad na kumilos upang protektahan ang soul-binding cage, umaasang mapigilan ang prinsesa sa pagtakas. Agad niyang tinawag ang kanyang boss, at nagsabi, may kakaiba dito,
Kinabahan si Chiang Baidao, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kabilang banda, natuwa si Fang Ning nang makita niyang nasira na ang kulungan ng prinsesa. Ang aura ng prinsesa ay naging nakakatakot, sapat upang mapa-atras si Yuan Ton dahil sa matinding presyon. Nababalutan ng itim na enerhiya ang prinsesa, at sa gitna ng kanyang nakakatakot na pagtawa, sinabi niya, "Sa wakas, malaya na ako." Nagsalita si Chiang Baidao, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Paano ito posible? Nasira niya ang soul-binding cage ni Dr. Bo. Posible bang ang espesyal na kaluluwang ito ay nasa antas 6 o mas mataas pa? Hindi nag-aksaya ng oras si Chiang Baidao, agad siyang nag-teleport papunta sa prinsesa at naglunsad ng isang mabagsik na atake. Sa kanyang isipan, iniisip niya, paano biglang tumaas ang kanyang soul energy ng ganito? Kahit pa nasa antas 6 o mas mataas ka, kaya pa rin kitang labanan kapag ginamit ko ang aking soul domain. Sa sandaling yon, nagsalita ang prinsesa, "Sinabi ko bang maaari kang gumalaw?" Sa isang mabilis na pagkilos, agad niyang pinutol ang braso ni Chiang Baidao, na halos napasigaw sa matinding sakit. Agad namang sumugod si Yuan Ton upang tulungan ang kanyang boss, ngunit gumawa ng maliit na barrier ang prinsesa upang harangan ang kanyang atake. Sa lakas ng prinsesa, tumalsik si Yuan Ton at nagtamo rin ng pinsala sa kanyang braso. Habang bumabangon, nasabi ni Yuan Ton, nakakatakot siya, anong antas ng kaluluwa ang mayroon siya? Mukhang ang tanging paraan ay gamitin ang aking soul domain at ang aking pangalawang anyo upang madala siya at si Fang Ning pabalik. Ngunit hinawakan siya ni Chiang Baidao sa balikat at nagsabi, baguhin ang plano. Hindi natin siya kayang talunin. Bumalik na tayo at mag-ulat kay Dr. Bo. Aatras tayo. Sa sandaling na pagtanto ng prinsesa na susubukan nilang tumakas, agad siyang naglunsad ng malakas na atake. Habang unti-unting naglalaho ang dalawa, nagsalita si Chiang Baidao kay Fang Ning, pagsisisihan mo ito. Magkikita tayong muli. Bagamat hindi umabot ang atake ng prinsesa, hindi ito naging sapat upang mapatay ang dalawa. Sinabi ni Fang Ning, huwag na. Malamang na teleport na sila, hindi madaling hulihin ang mga tulad nila. Ngunit nagulat si Fang Ning nang biglang puluputan siya ng itim na enerhiya ng prinsesa. Tila nagtaka siya at tinanong, anong nangyayari sa'yo, mahal ko? Ngunit tila ibang tao ang prinsesa. Sa malamig na tinig, nagtanong siya, sino ang tinatawag mong mahal? Sino siya? Sinabi ni Fang Ning, ikaw ang sinasabi ko. Ang pangalan mo ay Jiang Li. Mayroon tayong kasunduan sa buhay at kamatayan. Huwag mo akong takutin. Sa sandaling yon, biglang binitiwan siya ng prinsesa. Makikita sa kanyang mga kilos ang kalituhan habang nagtanong, ako. Sino ako? Ngunit patuloy siyang binabalot ng itim na enerhiya, narinig ang kanyang mapang-asar na tawa. Sinabi niya, naalala ko na. Ako ang prinsesa ng kaharian ng Jiang. May hinihintay ako. Oo, hinihintay ko ang isang walang pusong lalaki, isang sinungaling na nangakong pakakasalan ako. Papatayin ko siya. Tama, papatayin ko siya. Nanginginig sa takot, nagtanong si Fang Ning, Jiang Li, ayos ka lang ba? Tinatakot mo ba ako? Biglang sinakal siya ng prinsesa at sinabi sa malamig na tinig, oo, ikaw ang asawa ko. Papatayin kita. Kapag napatay kita, matatapos na ang lahat. Makikita ang isang eksena mula sa nakaraan, nagkalat ang mga bangkay sa buong paligid habang umiiyak ang batang prinsesa sa pagkamatay ng kanyang ina. Biglang lumapit ang batang Fang Ning at hinawakan siya, nagsasabing, tara na, paparating na ang masasamang tao. Samantala, makikita ang isang tauhan na nag-uulat sa isang lalaki, kumpirmado na ang pagkamatay ng prinsesang consort, pero nawawala ang maliit na prinsesa at ang anak ni General Fang. Galit na sinampal ng lalaki ang kanyang tauhan at inutusan ito. Hanapin niyo sila, hindi makakalayo ang dalawang bata. Kaagad namang sumunod ang mga tauhan sa kanyang utos. Sa kabila nito, makikita ang batang Fang Ning na buhat-buhat ang prinsesa habang sinasabi, Little sister, huwag kang matakot. Malapit na tayo sa lungsod. Poprotektahan kita. Tumugon ang prinsesa ng may tiwala. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan, kung saan patuloy na sinasakal ng prinsesa si Fang Ning habang tinatawag siya nito. Ngunit sa halip na tumigil, patuloy na tumawa ang prinsesa. Sinasabing dapat siyang mamatay. Biglang narinig niya ang isang ingay mula sa pinto, si An Qiang at sinabi kay Feng, ang tindi ng labanan dito, sira na ang pinto.
Sa kanilang pagpasok, masaya pa niyang sinabi, Mr. Fang Ning, dala ko na ang 500,000. Ngunit nabitawan niya ang briefcase nang makita ang eksena sa harap niya. Napaupo na lamang siya at si Feng, nanginginig sa takot habang nagtanong, ano ang nangyayari dito? Nang makita ni An Qiang ang eksena ng dalawa, sinabi niya, hindi ba't sinabi na nilinis na ang lahat ng kaluluwa? Samantalang si Fang Ning, na nagmamadali, ay nagsabi, tumakbo kayo. Nawala na siya sa kontrol. Subalit tinakpan ng prinsesa ang bibig ni Fang Ning at natatawang sinabi, mahal ko, huwag kang mag-alala, hayaan mong kumain muna ako ng ilang snacks, saka kita papahirapan. Agad na tumakbo si An Qiang dahil sa takot. Subalit, hinawakan siya ni Feng at humingi ng tulong. Nakita ni An Qiang na papalapit na ang mga itim na nilalang na parang halimaw mula sa kanilang direksyon, habang sinasabi ni Feng kay An Qiang, iligtas mo ako, hindi ko mag-alaw ang mga paa ko. Ngunit tila nagdalawang isip si An Qiang sa sandaling yon. Agad niyang sinipa si Feng upang makawala sa pagkakahawak nito at humingi ng paumanhin. Kasabay nito, mabilis na tumakbo si An Qiang, iniwan si Feng sa likod. Ngunit habang lumilingon si Feng, nakita niya ang nakakatakot na aura ng prinsesa. Agad na umatake ang prinsesa mula kay Feng. Sa mga sandaling yon, nakawala na si Fang Ning sa kanyang pagkakagapos. Sa mabilis na kilos, nailigtas ni Fang Ning si Feng mula sa atake ng prinsesa, subalit siya mismo ang tinamaan ng lakas ng atake. Tumalsik ang dalawa dahil sa lakas nito. Hindi pa nakontento, muling naglunsad ng atake ang prinsesa sa dalawa habang sinabi ni Fang Ning, kumapit ka ng mahigpit. Agad na tumakbo si Fang Ning upang maiwasan ang mga atake ng prinsesa. Samantalang sa sandali na yon, sinabi ni Feng, ang babaeng ito, multo ba siya? Siya ang girlfriend mo? Paano siya naging ganito? Ngunit bigla naalala ni Fang Ning ang insidente kung saan tinanggal ng prinsesa ang kanyang talisman mula sa kanyang ulo. Sa sandaling yon, napansin ni Fang Ning ang talisman na nasa kanilang harapan. Nang makuha nila ang talisman, napagtanto nilang ito na marahil ang magiging solusyon upang maibalik sa normal ang prinsesa. Agad na kumilos si Fang Ning at sinabi kay Feng, maghintay ka dito. Habang iniiwasan ang mga atake ng prinsesa, nagsikap si Fang Ning na makalapit sa kanya. Sa wakas, matagumpay niyang nailagay ang talisman sa ulo ng prinsesa. Kasabay nito, niyakap ni Fang Ning ang prinsesa at sinabi, tama na. Naluha na lamang ang prinsesa sa sandali na yon. Makikita na hinalikan siya ni Fang Ning habang unti-unting naglalaho ang itim na kapangyarihan sa kanyang katawan. Kasabay nito, biglang napunta si Fang Ning sa isang kumukulong lugar, at nagtanong siya sa sarili, nasaan ako? Nang makita niya ang isang palasyo sa malayo, napagtanto ni Fang Ning na siya ay nasa Sea of Consciousness ng prinsesa. Paano ako napunta rito? At nasaan ang prinsesa? Nang makarating siya sa harapan ng palasyo, nagpatuloy ang kanyang pag-iisip habang naghahanap ng mga sagot. Nang makapasok si Fang Ning sa loob, naisip niya, bakit may isang sinaunang lungsod dito na puno ng mga patay? Nang napansin ni Fang Ning mula sa itaas ang isang kakaibang bagay. Naisip niya, at ang mga multo na anino na lumulutang sa hangin, ano ang mga yon? Habang unti-unti siyang humakbang papalapit sa itim na bagay, naisip niya, ito ay napakalakas. At ang prinsesa ay nakakulong dito. Ito ba ang dahilan kung bakit siya nawala ng kamalayan? Nang hawakan ni Fang Ning ang itim na bagay, halos lumabas na ang mga ugat nito mula sa kanyang mukha. Biglang muling nagliwanag ang bracelet ni Fang Ning. Nang makabalik siya sa kasalukuyan, makikita na naroroon pa rin sila sa isang romantikong sandali. Pagkatapos, nagbigay siya ng paalala, mag-like at mag-comment, at huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat mga kabute. Nang tuluyan nang nawala ang itim na kapangyarihan sa prinsesa, kasabay nito ay nawala na rin siya ng kamalayan. Nang sinalo ni Fang Ning ang prinsesa, ramdam niya ang matinding pag-aalala sa kanyang puso. Samantala, sa base ng Abyss Organization, makikita na nakabalik na ang dalawa. Isang lalaki ang nagsalita, at hindi makapaniwala, ang 12 guards, paano sila nasugatan ng ganito? Sumagot ang isa, inambus sila ng Soul Hunter. Mabuti na lang at may teleportation moondist si Master Yuan Quan, kung hindi, baka hindi sila nakabalik. Biglang may nagpakita sa harapan nila Chang Baidao at Yuan Thon, dalawang tauhan. Sinabi ng tauhan, sumunod sa akin, ang doktor ay matagal nang naghihintay sa inyo.
Ngunit bago pa man makapag-react, biglang sinipa ni Yuan Ton ang lalaking nagsalita kanina. Walang tigil niyang pinagtatadyakan ito habang sumisigaw, "Hindi ba't nakikita niyo ang mga sugatan kami? Pupunta na lang kami pagkatapos kaming gamutin." Ngunit pinatigil siya ni Chang Baidao, at sinabi, "Sige, pupunta kami, kaya't samahan ninyo kami." Sumagot naman ang tauhan, "Oo, Master." Samantala, ang tauhang iniwan ay nanginginig matapos siyang pagsisipa ni Yuan Ton. Kabilang banda, makikita na buhat-buhat ni Fang Ning ang walang malay na prinsesa. Kaya nagtanong si Feng, "Kumusta siya? Ayos lang ba siya?" Sumagot si Fang Ning, "Natutulog siya, kaya ayos lang siya." Dagdag pa ni Fang Ning, "Wala na ang mga multo sa bahay na ito. Tapos na ang misyon namin. Dapat na kaming umalis." Subalit pinigilan sila ni Feng at sinabi, "Ito ang gantimpala na inihanda ni An Qiang, ang taksil. At salamat sa pagligtas sa akin kanina." Kaya napatigil si Fang Ning sandali. Kinuha ang briefcase na naglalaman ng pera at natatawang sinabi, "Nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay." "Salamat." Sa isip ni Feng, wala ka talagang pinagbago, pera pa rin. Subalit nagtanong si Fang Ning, "Ikaw, anong plano mo pagkatapos nito?" Sumagot si Feng, "Hindi ko alam. Siguro magstay muna sa mga magulang ko. O kaya sa lugar mo." Subalit sinabi ni Fang Ning, "Nakalimutan mo na, alam mong may girlfriend ako." Sumagot si Feng, "At ano naman ngayon?" Ngunit mabilis na umalis si Fang Ning at sinabi, "Palam, Lan Feng." Subalit galit na sinabi ni Feng, "Naulit na naman. Du Feng, ang pangalan ko ay Du Feng. Sinasadya mo talaga." Kabilang banda, makikita ang doktor na tila abala sa kanyang ginagawa. Nang dumating na ang dalawa, nagsalita ang doktor at sinabi, "Nabigo ba kayo sa inyong misyon?" Kaya agad nagpaliwanag si Yuan Ton, "Doktor, tignan mo ang mga braso namin. Dahil sa biglaang pagsabog ng special spirit, nabasag ang inyong binding soul cage." Subalit pinigilan siya ni Chang Baidao at sinabi sa doktor, "Ako ang nagbigay ng utos na umatras. Ayon sa aking paghatol, kahit nagamitin namin ang spirit domain, malamang na hindi namin siya kayang talunin. Kapag pumasok kami sa weakened phase, hindi na namin magagamit ang moon disk teleportation." Kaya binitiwan ng doktor ang kanyang ginagawa at sinabi, "Tama na, magaling ang ginawa ninyo." Sa takot, napaluhod na lamang ang dalawa. Dagdag pa ng doktor, "Itaas ninyo ang mga ulo ninyo. Wala kayong kasalanan." Kaya hinawakan ng doktor ang balikat ni Chang Baidao, na nagdulot ng takot kay Chang Baidao, at sinabi ng doktor, "Pero tandaan ninyo, ang inyong mga kakayahan ay ipinagkaloob ko sa inyo. Huwag ipakita ang inyong mga kaunting katangahan sa harapan ko." Habang kinukuha ang isang bilog na bagay kay Chang Baidao, sinabi ng doktor, "Bilang parusa sa pagkabigo ng misyon, kukunin ko ang inyong moon disk. Magpahinga na kayo, sa iba ko ipapaayos ang special spirit na yon." Subalit nang magpapaliwanag sana si Chang Baidao, sinabi ng doktor, "May problema ka ba?" Dahil sa takot, sinabi ni Chang Baidao, "Wala po, Yuan Quan." Kaya sinabi ng doktor, "Umalis na kayo. Isulat ang detalyadong ulat tungkol sa laban kanina at dalhin ito sa akin." Sumunod naman ang dalawa at agad na umalis. Pagkatapos, biglang binasak ng doktor ang hawak nito at sinabi, "Mga walang kwentang kagamitan. Kailangang malaman nila ang kanilang papel. Mukhang kailangan ko ng mas magagandang kasangkapan. Magagamit ko sila bago pa yon." Subalit sa isip ng doktor, ang malupit na babae mula sa libu-libong taon na nakalipas, ay umalis na pala sa libingan, buti na lang at hindi pa nagigising ang totoo niyang lakas, pero lumalampas siya sa level 6 power. Sa tingin ko may kinalaman ang Soul Hunters dito. Bigla na lamang naglabas ng aura ang moon disk. Sinabi ng doktor, "Gayunpaman, ilang panahon pa bago niya ganap na magising ang lakas niya. Kailangan ko nang makuha siya bago yon. Siguro panahon na para ikaw naman ang makipaglaro sa kanila." Habang makikita ang nakakatakot na anino, tinawag ng doktor ito, Yuan Long. Kabilang dako, nang makauwi na ang dalawa, makikita na mahimbing pa rin ang pagtulog ng prinsesa, habang abala naman si Fang Ning sa pagkain. Iniisip pa rin ni Fang Ning ang sinabi ni Yuan Ton tungkol sa special soul spirit. Mukhang matagal nang tinutok ng mga ito ang prinsesa, bago pa man nila nakawin ang kanyang hairpin. Walang duda, ang prinsesa ay isa sa mga target ng Yuan Shang. Pero bakit ako inanyayahan niyang sumama?
Ano kaya ang ibig sabihin ni Chang Bai Dao sa pag-release ng Spirit Domain? Kasing ganun ba ito ng Soul Domain na pinakawalan ng Ring Monster? Mukhang paraan ito para mapalakas ang lakas. Alam kaya ng prinsesa ito? Bakit hindi pa rin siya nagising? Dapat kaya akong bumalik at tingnan ulit ang kanyang kamalayan? Habang plano sanang halikan ni Fang Ning ang prinsesa, bigla na lamang itong nagising sa pagkakataong yon. Mabilis na kumilos si Fang Ning at sinabi, "Nagising ka na, kanina lang pa nag-aalala." Ngunit bigla na lang naiyak ang prinsesa. Pagkatapos, niyakap niya si Fang Ning at sinabi, "Akala ko hindi na kita makikita muli." Sagot ni Fang Ning, "Okay lang, naitaboy mo ang mga masasama tao na yon." Luhang sinabi ng prinsesa, "Totoo ba ang sinasabi mo?" Kaya sinabi ni Fang Ning, "Tama ka, tapos tinanggal mo ang talisman sa ulo mo, hindi mo alam kung gaano kalakas ka. Bigla ka na lang naging ibang tao." Nagtatanong ang prinsesa, "Talisman? Tinanggal ko ito." "Oo," sagot ni Fang Ning, "tinanggal mo ang talisman, kaya napilitan silang umatras sina Chang Bai Dao at ang iba pa, tapos nawalan ka ng kontrol." Subalit sinabi ng prinsesa, "Asawa ko, hindi ko maalala kung saan galing ang talisman. Alam ko lang na parang hairpin ito, at mula pa nung magising ako, ito na ang kasama ko. Ramdam ko na tinutulungan akong pigilan ang galit. Tinanggal ko ito noon dahil desperado ako, gusto kong subukan kung magagamit ko ang galit para makawala sa kontrol ng Binding Soul Cage." Hindi ko inasahan na magiging epektibo pala. Kinurot ni Fang Ning ang mukha ng prinsesa at sinabi, "Pero hindi mo ba inisip na ang galit na iyon ang magdudulot sa iyo para mawala ng malay? Halos patayin mo kami ni Du Feng noon. Sa mga susunod na pagkakataon, maliban na lang kung sobrang kinakailangan, hindi ka na pwedeng magtanggal ng talisman, naintindihan mo." Hinawakan ni Fang Ning ang balikat ng prinsesa at maingat na hiniga ito. Nang makita ng prinsesa na parang may mangyayari na naman, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit hinalikan lang ni Fang Ning ang kanyang noo at tinakpan siya ng kumot. Pagkatapos, sinabi ni Fang Ning, "Matulog ka na, aayusin ko ang mga gamit natin, lilipat tayo." Umalis si Fang Ning, at nagtataka ang prinsesa tungkol sa kanilang paglipat. 3 araw ang lumipas, at makikita si Fang Ning na tila malalim ang iniisip. "Alam na ng Yuan Shang ang aking pagkakakilanlan," wika niya sa sarili. "Kailangan kong palitan ang numero ko at ang tirahan ko. Mabuti na lang at may kinita pa ako mula sa live stream. Hindi magiging problema ang magrenta ng bagong lugar." Napabuntong hininga si Fang Ning, ngunit bigla siyang nakaramdam ng antok at nakatulog. Sa kanyang paggising, napunta siya sa kanyang panaginip muli. Nang mulat ang kanyang mata, nakita niya ang batang Fang Ning. Hindi ko ginawa yun," habang nabitawan ang dagwang kutsilyo. Nagulat siya sa mga bangkay na nakakalat sa paligid. Bago mangyari ang brutal na pangyayari na nakita ni Fang Ning, makikita na may 2 kasama si Fang Ning na maingat na naglalakad papunta sa kusina. Kasabay nito, sinabi ni Fang Ning, "Magtago kayo dito. Ako na bahala sa pagkain, kung may mangyaring masama, tumakbo lang kayo." Sa malalim na gabi, makikita si Fang Ning na nagnanakaw ng pagkain mula sa refrigerator. Nang makarinig siya ng isang ingay mula sa kabilang silid, naisip ni Fang Ning, bakit may ibang tao dito sa ganitong oras? Nang sumilip siya sa pinto, laking gulat niya sa kanyang nasaksihan. Makikita ang 2 matanda na gumagawa ng masama sa kasama niyang batang babae. Dahil sa takot, nabitawan ni Fang Ning ang mansanas na hawak, na nagpaalerto sa 2 matanda sa kanilang ginagawa. Ngunit nang tingnan ng matanda kung sino ang nasa labas, wala siyang nakita. Agad niyang pinulot ang mansanas na nahulog. "Anong nangyari kanina?" tanong ng panot na lalaki. "Isang maliit na daga lang," sagot ng matandang may mahahabang buhok, "nagnanakaw ng pagkain." Mabilis tumakbo, dagdag pa niya, "Bakit tahimik sa loob? Hindi mo ba siya pinatay?" "Relax," sagot ng panot na lalaki, "alam ko ang ginagawa ko." Siguro'y sobrang hini niya para magsigaw. Nagpatuloy siya, "Sayang, ang gusto ni Lao Jiang ay lalaki. Kung hindi, 3 sana tayong magsasama." Habang nagtatago si Fang Ning, sinabi ng matandang may mahahabang buhok, "Huwag magpabeya, anong gagawin mo kung ma-expose ang lahat?" Sumagot ang panot na lalaki, "Bakit ka masyadong nag-iingat? Kung patay na siya, i-report na lang natin na nawawala. Marami na tayong ipinadala sa Shang Yuan Foundation para sa eksperimento, wala namang pagkakaiba."
Pareho lang ang gagawin natin. Ngunit sinabi ng matandang may mahahabang buhok, hindi pwedeng malaman ni Dinyo ito. Makikita si Fang Ning na nagulat sa mga narinig. Pagkatapos, isinara nila ang pinto. Lumabas si Fang Ning at iniisip. Siguro umalis na sila. Nang buksan niya ang pinto kung saan naruroon ang babae, dumambad sa kanya ang babae, na tila nang hihina at sira-sira na ang mga damit dahil sa masamang ginawa sa kanya. Agad niyang nilapitan ni Fang Ning ang babae at tinanong, "Xiaodi, ikaw ba yan? Ayos ka lang ba?" Sumagot si Xiaodi, "Si Teacher Wang, sinabihan ako na pumunta sa kusina, may natirang pagkain daw para sa akin. Sobrang sama nila, sobrang sakit ng ginawa nila sa akin. Brother Fang Ning, may kasalanan ba ako? Bakit ayaw sa akin ng mga magulang ko? Pati po ang mga guro, binubuli nila ako." Sumagot si Fang Ning, "Wala kang kasalanan, Xiaodi. May dahilan ang mga magulang mo. Pag lumaki tayo, makakalaya tayo dito at makakapunta tayo sa kanila para humingi ng paliwanag. At yung mga masamang tao, siguradong magbabayad sila sa ginawa nila." Habang nagising ang prinsesa, napansin niyang natutulog si Fang Ning sa sofa. Agad niyang inilipat si Fang Ning sa kanilang kama. Habang nagmamasid, nag-aalala ang prinsesa at naiisip, "Asawa ko, ikaw ba'y nagkakaroon ulit ng mga masamang panaginip?" Kaya't mabilis niyang hinalikan sa noo si Fang Ning. Sa kabilang banda, sa panaginip ni Fang Ning, isang guro ang nagulat at nagsabi, "Ano? Paano ito nangyari?" Sumagot si Fang Ning, "Tama, din, nakita ko ito ng sarili kong mata. Itago ko sana ang mga damit ni Xiaodi nung mga oras na yon, at siguradong may mga ebidensya ng pang-aabuso sa mga yon." Sinabi ni Din, "Magaling. Ang pangalan mo pala ay Fang Ning, di ba? Salamat sa tiwala mo. Aayusin ko muna kung anong nangyari. Kumuha ka ng mga damit, tapos magtulungan tayong i-report sa pulis." Umalis na si Fang Ning pagkatapos nilang mag-usap. Subalit may kakaibang ekspresyon sa mukha ni Din. Ilang sandali pa, narinig ang malakas na pagsampal mula sa loob ng silid. Nakita ng panot na nagtataka at tinanong, "Anong problema?" Matapos nito, tinapon ni Din ang isang damit sa panot at sinabi, "Tingnan mo kung anong ginawa mo." Lumuhad ang panot at nagmakaawa, "Din, pareho tayo ng sitwasyon ngayon, kailangan mo akong tulungan." Ngunit sinabi ni Din, "Wala kang silbi." Pagkatapos ay tinawag ni Din ang dalawa at sinabi, "Huwag ninyong isipin na hindi ko alam. Kung ano ang ginagawa ninyo sa pribado, wala akong pakialam. Pero linisin ninyo ang kaguluhang ito at huwag ninyo itong gawing sagabal sa plano natin." Binuksan ni Din ang isang pinto, at makikita si Fang Ning na nakatali sa loob. Habang sinasabi ni Din, dalhin ang batang ito sa kusina at ayusin siya, pagkatapos ay ipasa siya sa secret passage. Mabuti na lang at pumunta siya at hinanap ako ngayon. Buti na lang hindi pa dumadating si Director Joe para sa inspection, at kung hindi, magkakaroon sana tayo ng malaking problema. Sinabi naman ng panot, "Din, alam ko na hindi mo ako pababayaan." Hinawakan ng mahabang buhok si Fang Ning at sinabi, "Nahuli kita, maliit na daga." Bago sila umalis, sinabi ni Din sa kanila, "Kailangan ng foundation ng isa pang batch ng material bukas. Ayusin niyo lahat ng mga batang pinaglalaroan ninyo. Naiintindihan ba ninyo ako? Ayokong makita ang ganitong pangyayari muli." Sumunod naman ang panot at nagsabi, "Aasikasuhin ko ito." Ilang sandali pa, makikita na patuloy ang pagbuhos ng tubig mula sa gripo, kasabay ng pagpapahirap kay Fang Ning ng tauhan. Hinawakan siya sa buhok ng panot at sinabi, "May tapang ka. Kaya ako pinagalitan kanina. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita." Pagkatapos, bigla na lamang siyang itinapon ni panot sa malayo. Pagkatapos ay nagsalita ang panot, "Hindi ba magaling kang magsumbong?" Kasabay nito, marahas niyang tinapakan ang mukha ni Fang Ning at sinabi, "Sige, subukan mong magsumbong ngayon." Habang nagiging malupit ang mga pangyayari kay Fang Ning, maririnig ang boses ng prinsesa na tumatawag sa kanya. Sa kabilang dako, makikita si prinsesa na nag-aalala sa kalagayan ni Fang Ning. Agad niyang hinawakan ang ulo ni Fang Ning at napansin niyang mainit ang katawan nito, kaya nag-isip siya, may lagnat ba siya? Naisip ng prinsesa na gamitin ang kanyang soul skill upang gamutin si Fang Ning. Habang ginagawa ito, inisip ng prinsesa, may dalawang malalakas na kapangyarihan sa loob ng asawa ko, at naglalaban sila. Isa sa mga ito ay parang kapangyarihan mula sa ancient Jiangbo ring na nakuha ko,
at ang isa naman ay kakaibang pakiramdam. Hindi pa naman ito delikado sa ngayon. Kapag nag-merge ang dalawang kapangyarihan at naubos, Majay gising siya. Baka ito pa ang magdala sa kanya ng mas lumakas. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, naisip ng prinsesa, bago magising ang asawa ko, baka makahanap ako ng makakatulong. Kaya't agad niyang hinanap ang isang bagay sa ilalim ng kama at sinabi, naalala ko, dito niya tinago ng asawa ko iyon. Nang matagpuan ng prinsesa ang bastos na magazine na itinago ni Fang Ning, ngumiti siya at tila nagkaroon ng masayang ideya. Nasabi niya sa sarili, bibigyan ko siya ng sorpresa kapag nagising siya. Ngunit habang siya'y abala sa kanyang iniisip, sa panaginip ni Fang Ning, tila lalo itong lumalala. Makikita na si Fang Ning ay sinabuyan ng malamig na tubig, na ikinagising niya mula sa kanyang ulirat. Narinig niya ang mahabang buhok na nagsabi, tama na yan, nakaganti ka na. Huwag nang mag-aksaya ng oras, tapusin mo na siya. Marami pa tayong gagawin. Pumayag naman ang panot at hinayla si Fang Ning mula sa pagkakahiga. Hawak ito sa buhok. Kasabay nito, itinulak nila ang ulo niya sa ilalim ng tubig, habang sinasabi ng panot, kung may sisisihin ka, ang mga walang puso mong magulang na nagpadala sa iyo sa impyernong ito. Sa gitna ng paghihirap ni Fang Ning, biglang lumiwanag ang bracelet na suot niya, na ikinagulat ng panot at ng mga kasamahan niya. Makikita na unti-unting nababalutan si Fang Ning ng kakaibang itim na enerhiya. Biglang nagpakita ang isang halimaw mula sa anino ni Fang Ning, na nagpang-inig sa takot ng tatlong tao sa silid. Pagkatapos, nag-transform si Fang Ning sa isang malademonyong anyo, isang adult form na may malalaking sungay, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa mga tao sa paligid. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Fang Ning ang leeg ng panot, na agad namang nagmamakaawa, huwag mo akong patayin, ngunit walang awa si Fang Ning. Isang talsik ng dugo ang sumabog sa hangin, habang nasa nakakatakot na demon form si Fang Ning, kitang-kita ang pagkalat ng dugo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, bumagsak ang panot na wala ng buhay at butas na ang katawan. Sa takot, nagtakbuhan ang iba sa pinto upang makatakas. Narinig pa ang sigaw ng mahabang buhok, ano pang hinihintay mo? Buksan mo ang pinto, sumagot ang lalaki, ayaw bumukas. Bago pa man makahanap ng paraan para makatakas, umatake si Fang Ning sa kanyang demon form. Habang napansin ng mahabang buhok ang kutsilyo sa kanyang likuran, mabilis niyang kinuha ito at buong galit na sinubukang umatake kay Fang Ning. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang napakabilis at malakas na sipa ang tumama sa kanyang mukha. Sa lakas ng sipa, tumilapon ang mahabang buhok sa malayo, bumagsak sa sahig na halatang nawala ng buhay dahil sa pinsala. Nilapitan ni Fang Ning ang katawan ng lalaki at napansin ang kutsilyong hawak nito. Agad niya itong kinuha, ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Lumapit siya sa huling natitirang buhay sa grupo, na ngayon ay nakaluhod na sa takot at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Nang makita ng lalaki na tumigil si Fang Ning, nagsimula itong magdahilan at sinabi, pag-isipan mo. Lagi kitang inaalagaan, binibigyan kita ng pagkain, at niyayakap kita. Ngunit hindi nagpatinag si Fang Ning. Isang malakas na sipa ang kanyang pinakawalan, pinatahimik ang lalaki. Nang itinaas na ni Fang Ning ang kutsilyo para tapusin ang lalaki. Patuloy pa rin itong nagmamakaawa, desperadong humahanap ng paraan upang mabuhay. Sa gitna ng kanyang pagsusumamo, sinabi niya, pwede kitang tulungan. Samantala, sa kabilang banda, abala si Dean sa pagbabasa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito at agad na tinanong, tapos na ba kayo? Ngunit ang sagot ng lalaki sa kabilang linya ay nagdulot ng kaba, may nangyari sa kusina, bumaba ka agad. Bago pa man makapagtanong si Dean, ibinaba na ang tawag, na ikinagulat niya. Habang naguguluhan si Dean sa nangyayari, makikita si Fang Ning na sinira ang cellphone na ginamit ng lalaki sa pagtawag. Nang makita ito ng lalaki, mas lalo siyang nagpanik at sinabing, parating na si Dean anumang sandali. Si Ding Shibao ang may kasalanan nito. Pinilit lang niya ako, pwedeng pakawalan mo na ako, nangako ka. Sumagot si Fang Ning na may malamig na boses, sige, gagawin kong mabilis ang kamatayan mo. Nang marinig ng matanda ang malamig na tugon ni Fang Ning, tila natulala na lamang ito. Kasabay nito, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa loob ng kusina. Sa kabilang banda si Dean, na sinusubukan niyang tawagan ang kanyang mga tauhan, ngunit wala ni isa ang sumasagot.
Napabuntong hininga siya at napatanong sa sarili, anong nangyayari? Si Xiaoli at Lao Wang. Hindi rin sumasagot. Habang papalapit siya sa pintuan ng kusina, nagsalita siya ng may halong galit, mga walang silbi. Ni simpleng trabaho, hindi magawa ng maayos. Pasensya na, mga kabute, hindi ko na inalam ang mga pangalan ng 3 tauhan dahil ang layunin ng part na ito ay maipakita lamang kung ano talaga ang nangyari sa bahay ampunan. Sa pagbukas ng pinto ni Dean, mariin niyang sinabi, hindi kayo sumasagot sa tawag. Patay na ba kayo? Ngunit sa pagbukas nito, laking gulat niya sa kanyang mga nasaksihan. Nagkalat sa loob ang mga bakas ng brutal na ginawa ni Fang Ning sa kanyang mga tauhan, isa pa nga ay nawalan ng braso. Nang makita ang eksena, agad na tumakbo si Dean, umaasang makaligtas sa nangyayari. Subalit, ginamit ni Fang Ning ang kanyang soul skill, dahilan upang mabilis niyang mahuli si Dean. Nagpumiglas si Dean at naluluha na sumisigaw sa takot, ngunit huli na ang lahat. Hinayla siya pabalik ni Fang Ning papasok sa loob ng silid. Kasabay nito, nagdulot ng matinding kaba ang biglang pagsara ng pinto, kasunod ang nakakatakot na mga pangyayari na naganap sa loob. Matapos ang kalunos-lunos na nangyari, unti-unting bumalik si Fang Ning sa kanyang pagiging bata. Ang itim na bagay na bumalat sa kanya ay unti-unti na ring bumalik sa kanyang bracelet. Nang damilat siya, labis ang kanyang pagkagulat sa kanyang mga nakita. Nagtataka si Fang Ning habang nililibot ang paningin sa paligid. Anong nangyaring patay na ba silang lahat? Tanong niya sa sarili. Habang hawak niya ang kutsilyo, na itanong niya, ako ba ang may kasalanan nito? Kaagad niya itong binitiwan. Hindi ako. Hinimatay lang ako, sila ang may balak na patayin ako. Pero bakit sila ang namatay? Paano nangyari ito? Hindi na niya napigilan ang sarili at sumigaw na lamang, puno ng kalituhan at takot sa mga nangyayari. Ilang sandali pa, tila unti-unting kumalma si Fang Ning. Tumigil ang kanyang pag-iyak at nanahimik ang paligid. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita ang tinig ng demonyong kaning sa kanyang isipan. Emotionally broken ka na, isa kang duwag. Ang mga kasalanan ng mga taong yon, kahit mamatay sila ng 100 beses, hindi pa rin sapat ang kabayaran. Pero hindi natin pwedeng akitin ang atensyon ngayon. Magtago muna tayo. Napansin ni Fang Ning ang isang papel na nakadikit sa pader. Binasa niya ito, tungkol ito sa dust explosion prevention. Tanggalin ang pinagmumula ng apoy, iwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot ng pagsiklab, tulad ng spark o init, at gumamit ng mga materyales na hindi madaling masunog. Pagkatapos ay sinabi ng demonyo kay Fang Ning, huwag kang mag-alala, ilalabas kita rito. Tila may masamang balak ang demonyo sa gagawin. Kasunod nito, nakita ni Fang Ning ang 2 batang babae na nag-uusap kaya tinawag niya ang mga ito. Sinabi niya, may nakita akong rainbow sa labas, halika't tingnan natin ito. Dahil sa sinabi ni Fang Ning, nagtipon ng mga bata sa labas, sabik na makita ang sinasabing rainbow. Isang bata ang nagtanong, hindi ba't sinabi mong may rainbow sa labas? Sumagot naman ang isa, oo, ito ang tinalakay ng guro sa klase, light refraction. Hindi ko pa ito nakikita ng personal. Sumingit pa ang isa, sino ba ang nagsabing may rainbow sa labas? Bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng ampunan, na ikinabahala ng mga bata. Ang apoy ay mabilis na kumalat sa buong gusali kaya agad na rumesponde ang mga bumbero sa insidente. Na-rescue si Fang Ning at ang iba pang mga bata. Habang nagmamasid si Fang Ning, napansin niya ang sasakyan ng pulis na nasa lugar. Pagkatapos maapula ang apoy, isang bumbero ang lumapit at nagsabi, ikaw si Zhang Jun, Officer Zhang, tama ba? Ikaw ang responsable sa insidenteng ito, hindi ba? Sumagot si Zhang Jun, oo, ako nga. Tinanong niya, naimbestigahan na ba ang sanhi ng pagsabog? Sumagot ang bumbero, base sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang sanhi ito ng pagsabog ng dust dahil sa hindi maayos na pag-iimbak ng mga gamit. Kaya sinabi ni Zhang Jun, bukod sa mga 4 na ito, may nahanap pa bang ibang biktima? Sumagot ang bumbero, wala pang ibang nadiskubring biktima. Tinanong ni Zhang Jun, ligtas ba ang lahat ng mga bata mula sa ampunan? Sumagot ang bumbero, oo. Ayon sa mga pahayag nila, narinig nila ang isang bata na nagsabi na may rainbow sa labas, kaya tumakbo silang lahat palabas upang makita ito. Nangyari ang pagsabog pagkatapos, kaya walang batang na-trap sa loob ng gusali. Isang pagpapala na hindi sila nasaktan.
Agad na humarap si Zhang Jun sa mga bata at nagtanong, "Pwede ba ninyong sabihin sa akin bilang uncle ninyo, kung sino ang unang nagsabi na may rainbow at nagpasabi na tumakbo sila palabas, ngunit hindi sila sumagot?" Ang mga mata nila ay tumingin kay Fang Ning, na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha.